May pinsan ako na noon ay muntik ng mahawa ng wakwak. Noong may mga nararamdaman siyang hindi maipaliwanag, ay dinala na namin siya sa albularyo. Doon, binigyan yung pinsan ko ng langis at yung tinatawag nilang lana. Pinainom ito sa pinsan ko at maya-maya lang ay nagsuka ito ng kulay berdeng likido na hindi mo maintindihan kung ano. Pagkatapos noon, naging maayos na pakiramdam ng pinsan ko. Sa awa ng Diyos, gumaling din yung pinsan kong yun. Yung paghawa sa pinsan ko, nakuha pala sa inumin. Sabi niya, juice daw na binigay sa kanya ng hipag ng isa ko pang pinsan. Sabi ng albularyo na tumingin sa pinsan ko, posibleng mahawa siya sa pamamagitan ng pagkain. Kaya wag na wag daw kumain ng kahit na ano na inaalok ng kahit na sino, lalo na't kung hindi mo naman talaga kilala. Maaaring lawayan daw ito ng aswang para makahawa. Dagdag pa ng albularyo, hindi lang daw sa pagkain pwedeng mahawa ng pagiging wakwak. Maging sa mga bagay din na nahahawakan ng wakwak, tapos ibibigay sa'yo at tinanggap mo naman. Ang paniniwala sa amin, kapag nahawaan ka ng pagiging wakwak at nagkasakit ka o kaya naman ay lagi kang hindi mapakali, ibig sabihin nun, hindi mo gusto yung paghawa sa'yo. Pero kapag nanghihina ka naman, pero normal pa rin ang pakiramdam mo bukod sa panghihina, ibig sabihin, nagugustuhan mo. Isa din sa mga senyales na nahawa ka ay yung sobrang pangangati o pananakit ng lalamunan kahit wala namang ubo. Ganun yung nangyari sa pinsan ko. Nung magamot siya, nawala na din yung pangangati ng lalamunan niya. Sa probinsya namin, mahilig talagang gumamit ng mga pangontra sa wakwak. Madami kasing wakwak nun sa amin. Naalala ko noon, buntis yung kapatid ko. Meron kami sa probinsya na malaking grocery store at koprahan din. Dahil doon, maraming mga tao ang pumupunta sa bahay. Bilang depensa sa mga masasamang nilalang, binigyan kami ng isang faith healer ng lana. Yung sinasabi nilang bote ng likido na kukulo kapag may aswang sa paligid. Totoo yun. At kapag may wakwak na papasok sa bahay nyo at meron ka nung lana, hindi mapapakali yung wakwak at gusto ka agad umalis. Hindi ko lubos maisip dati na makikita kong kumulo ang lana na yun. Isang araw, nakita na lang namin na bumubula yung likido sa loob ng lalagyan at pumutok pa talaga to. Yung natanggal talaga yung takip. Sa mga oras na yun, meron kaming napansin na matandang lalaki na tingin ng tingin sa kapatid kong buntis. Ang ginawa ng mama ko, lumabas siya, dala-dala yung lana at tinabihan niya mismo yung matanda. Nagulat na lang kami nang biglang tumayo ang matanda at mabilis na tumakbo palayo. Pagkatapos ng insidenteng yun, yung kapatid kong buntis ay lagi nang may dalang lana sa bulsa niya, bukod pa sa bawang at asin. Yung mga wakwak, di lang din sa buntis sila nahuhumaling, pati na din sa mga patay at mga taong may mga malubhang sakit. Naaalala ko noong 2008, namatay yung lola ko. Sa Lamay, yung kapitbahay naming matandang babae na pinaghihinalaan nilang wakwak ay nandoon din. Nasa labas kami noon ng bahay at naglalaro ng mahjong. Nabigla na lang kami nang makarinig kami ng mga sigawan, kaya dali-dali kaming pumasok. Naabutan na lang namin yung pinsan ko na tinatabo yung matandang babae na pinaghihinalaang wakwak papalabas ng bahay. Tinanong namin yung pinsan ko kung anong nangyari. Ang sabi niya, sa sobrang antok niya, hindi niya namalayan na nakatulog pala siya.
Siya kasi yung nagbabantay sa kabaong noong mga oras na yun. Nung maalimpungatan daw siya, nakita niya yung matandang babae na nakatingin sa loob ng kabaong. Yung itsura pa nito ay halos nakapatong na talaga sa kabaong. Pinuntahan niya ito para kausapin kung anong pakay niya. At nang makita niya nga ito ng malapitan, ay sobrang nandiri siya. Naglalaway daw ito at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa patay na katawan ng lola ko sa loob ng kabaong. Sinigawan ng pinsan ko yung matanda at pilit pinapaalis ng bahay. Nakita pa namin na dali-daling tumakbo yung matandang babae palabas at hindi na ito bumalik pa. Magandang araw sa iyo, Miss Tales. Maraming salamat po sa pagbabasa ng unang kwento ko tungkol sa Tiktik dito sa Iloilo. Gusto ko po sanang magbahagi ulit ng kwento ko na nangyari dito ulit sa lugar namin, sa isang munisipalidad sa Iloilo. Ako po ulit ito, si Phoenix. 18 taong gulang pa lang ako noong nangyari to. Taong 2016, buntis noon si mama sa bunso namin. Noong mga panahon na yun, nagtatrabaho si Papa sa munisipyo namin bilang MDRR. Yung trabaho niya 3 araw at 3 gabi sa isang linggo. Salitan kasi ang schedule nila ng mga kasamahan niya sa trabaho. Tuwing may trabaho si Papa, si Mama ang nagbabantay sa aming 3 magkakapatid. Buwan ng Agosto noon, meron kaming nabalitaan na may nagpapatayo ng bahay dito sa purok namin. Dahil sa maliit lang naman ang lugar namin, talagang mabilis ang pagkalat ng mga balita. Nagtataka kami noon kasi sa dinami-dami ng bakanting lote dito ay napili nilang magpatayo ng bahay sa isang masukal na parte ng purok. Nasa kalagitnaan na yun ng kakahuyan na madaming puno ng mahogani at talagang malayo na sa mga kabahayan. Makalipas ng ilang buwan, nabalitaan namin na lumipat na daw yung pamilya na nagpatayo ng bahay sa liblib na lugar na yun. At kasabay noon ay may ilang pangyayari sa amin na hindi namin maipaliwanag. Isang gabi noon, may bigla na lang kumalabog sa bubong namin. Alam namin na hindi siya normal na kalabog lang kasi sobrang lakas nito. Yung parang may isang malaking bagay na hinagi sa bubong namin. Noong gabing yun, kami lang ni na mama at mga kapatid ko ang nasa bahay. May trabaho kasi noon si Papa. Noong una, hindi namin pinansin. Pero nanindig ang mga balahibo ko nung marinig kong parang may naglalakad sa taas ng bubong namin. Yung bubong po namin ay sim, kaya kapag may gumalaw sa itaas ay rinig na rinig mo. Pinakinggan ko ng maigi at sigurado ako na tunog yun ng 2 paang naglalakad ng dahan-dahan. Naglakad ito mula sa bubong ng kwarto ko, papunta sa bubong ng kwarto ni na mama at pabalik ulit sa kwarto ko. Kinabahan talaga ako. Pero nung mga panahon na yun ay hindi ko nagawang tumayo sa pagkakahiga ko. Maya-maya pa, nawala na yung mga tunog. Hindi na bumalik pa, kaya nakatulog na rin ako sa wakas. Kinaumagahan, ikunento ko kay mama yung nangyari kagabi. Ang sabi ko, "Ma, narinig mo ba yung tunog sa bubong kagabi? Parang may taong naglalakad." Sabi niya, narinig niya din daw, pero hindi niya nalang pinansin kasi nawala lang din naman. Kinagabihan noon, nagpasiguro kami at naglagay ng mga bawang sa kada bintana namin. Yung mga yabag sa bubong, naulit pa ng ilang beses. At kada mangyayari yun,
nagkakataon na wala si Papa sa bahay. Sa awa ng Diyos, wala namang masamang nangyari noong mga gabing yun. Pero sobrang kaba namin ni Mama. Kada gabing maiiwan na naman kami sa bahay dahil may trabaho si Papa. Naikwento namin yung mga pangyayari kina Lola at iba pang mga pinsan ko at maging sila ay hindi makapaniwala. Isang gabi kasi ay natulog ang mga pinsan ko sa bahay namin. Siguro ay malakas talaga ang loob ng kung sino man ang umaakyat sa bubong namin kasi kahit may ibang tao ay nagparamdam pa rin ito. Isang buwan ang lumipas. 8 buwan na noong buntis si Mama. Isang gabi, naalala ko pa, umuulan nun. Ginising ako ni Mama. Ang sabi niya, may kumakatok daw sa pinto namin. Natakot ako noon kasi wala si Papa sa bahay at hindi pa araw ng uwi niya. 12:00 na madaling araw noon. Sino naman ang kakatok sa amin sa 10 oras na ng gabi? Lumabas kami ng kwarto ni Mama at pumunta sa sala. Nakita ko na gumagalaw ang doorknob ng pintuan namin. Nung una ay mahina, pero lumalakas ito ng lumalakas hanggang sa parasahan na talaga itong binubuksan. Yung doorknob kasi namin na yun ay sira, kaya kapag hindi mo alam kung paano buksan ay hindi talaga mabubuksan. Nakakapagtaka lang talaga kasi kahit merong kung sino man ang panayang pagbukas sa pintuan namin, ay wala man lang sa 5 naming aso ang tumahol. Napansin din namin na parang may mga tunog ng kalmot sa pintuan namin na kahoy. Naglakas loob si Mama na sumigaw. Tinanong niya kung sino ang nasa labas ng pinto. Ilang beses niyang tinatanong ngayon pero walang sumasagot. Naisipan ni Mama na tawagan sa telepono si Papa. Sinabi niya kay Papa na may taong gustong pumasok sa bahay at umuwi ito ngayon din sa bahay. Nilakasan talaga ni Mama yung boses niya para marinig hanggang sa labas. Bigla na lang huminto ang pagbukas ng pinto at naging tahimik sa labas namin. Ilang minuto ang lumipas, dumating naman kaagad si Papa. Narinig namin ang motor niya na tumigil sa tapat ng bahay. Ikunento namin kay Papa ang nangyari at nakiusap si Mama na sa bahay na lang muna siya matulog. Napakiusapan naman ni Papa yung mga katrabaho niya. Kinaumagahan, nakausap namin ang tiyahin namin sa kabilang bahay. Tinanong namin kung narinig niya ba yung mga sigaw namin kagabi. Ang sabi niya, hindi daw. Nakakapagtaka lang kasi ang lakas-lakas ng mga sigaw noon ni Mama pero hindi niya daw narinig. Pero ang sabi ni Tiya, may sinabi daw sa kanya yung anak niya na hindi niya alam kung dapat niya ba sabihin sa amin kasi hindi ka panipaniwala. Ang sabi niya, kagabi daw may nakita yung anak niya na may isang taong hubotubad na tumatakbo na parang tipaklong papunta sa likod ng bahay sa kawayanan. Nanindig talaga yung mga balahibo namin noon, lalo na si Mama. Papaano na lang kung napasok nga kami kagabi. Laking pasasalamat na lang namin at maayos namang ipinanganak ni Mama yung bunso namin at hindi na rin naulit pa ang mga pangyayaring yun. Maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat din kina Slovy at Phoenix para sa mga kwentong ito. Magbasa ulit tayo ng mga comments. Binabati ko sina Jiminy Park, Josie Orquiales, Eriza Miguel at Darl Flickerson. Sabi niya, my fave horror narrator. Thank you po. Sabi naman ni
Chinky Coffee Cat, wow, nagbalik po kayo. Ang tagal niyo po nawala. Inulit-ulit ko ng pakinggan stories niyo. Salamat po. Ang comment naman ni Christian Hope Itable, sana laging may upload si ma'am. Ito talaga inaabangan ko eh. Thank you po at napansin ko parang nagmarathon kayo nung nakaraan. Thank you Christian Hope Itable. Hello din kina Stormy Sky 22, Sweet Centeno at kay Ulala. Sabi niya, na-miss naman yung kwento at yung boses niyo po. Favorite narrator ka po namin. Thank you po. At ang huli, binabati ko din si Milky Way. Sabi niya, ang gaganda ng istorya. Sana regular na po ang pag-upload mo. Thank you, Milky Way. Maraming salamat po sa lahat ng bumibisita sa munti nating channel. At sa mga subscribers natin na inuulit-ulit na lang yung mga videos ko kasi hindi talaga ako madalas makapag-upload kumpara sa iba. Maraming salamat po sa suporta nyo. Malaking tulong din po yung simpleng pag-comment at pag-like nyo sa bawat video natin. Ayun po, maraming salamat po ulit at kita tayo sa sunod na kwento. Meron din ba kayong mga nakakatakot na karanasan o mga kwentong hindi pangkaraniwan? Magbahagi ng inyong kwento at ipadala sa akin sa philippinetales@gmail.com o sa ating Philippine Tales Facebook page. Gusto ko rin mabasa ang mga kwento nyo. Hanggang sa muli.